Magandang gabi po sa inyong lahat, and this is the first day of September. Ako po si Radyo Man, Jenny Pahilanga. Siyempre po ang ating usapang batas with Attorney Rene Bueno. Attorney, Merry Christmas. Ligayang Pasko sa lahat. Ayan, ayun po. Yan ang batian ngayon, Attorney, partner. Lumabas na si Jose Marichan. Oo, kaninang umaga talagang yun ang unang salubong sa atin, partner, no? And how's your day, Attorney Bueno? Monday again. First day for the month of September. Oo. Medyo nagkulong ako sa loob ng aking opisina maghapon dahil may narinig akong direktiba kanina kay Secretary Vince Dizon ng DPWF. Department of Public Works. At may kautusan daw kasing ipinalabas ng ating Pangulo no, na hanapin ang mga tapat at magagaling. Kaya nagtago ako. Wow! Sana may palakpakan dito. Asa may palakpakan natin? Wala tayong palakpakan dito. So mahirap galing na. Baka naman. pinahanap ni Pangulo ang mga tapat at magagaling. Meron kaya pa hindi ako naman nagpakita daw. sa labas. Isa nagkulong ka na ako. yun eh. Isa ka doon, partner, no? Attorney Bueno. Pero meron pa naniniwala ka, attorney? Marami pa namang magagaling sa ating gobyerno. Kaya lamang hindi nabibigyan ng pagkakataon na manungkulan sa ating taong bayan. At ang pumapagaypay ay yung mga corrupt. Yun lang talaga naman, no? But anyway, Attorney Bueno, partner, today is the first day of September. Yeah. Ayan. Bare months. At binungaran tayo ng walang pasok. Oo nga pero hindi naman umulan maghapon. Bandang gabi yata. Ngayon, bumuhos. Partner, kaya ingat-ingat po kayo. Anyway, sa oras ng 8:05, ay anyayahan muna natin ang ating mga tagapakinig at nanonood po na pakisubaybayan po kami, paki-like and share ang programang itong Usapang Batas. Live na tayo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok at sa Expo, yung dating Twitter. At i-type lamang po ang DZXL News, Usapang Batas. Napakainit din ang maghapon natin sa Senado. Oo, at naimbitahan kasi ang mga contractors at nandoon ang pinakasikat na contractor. Na walang iba kundi ang nakalaban sa politika ng magiting na alkalde ng Pasig City na merong 28 luxury vehicles. Wow! Naol! Mapapanaol ka na. Merong siyam na kumpanya na sabay-sabay nagbibid sa isang project. At pag mapatunayan, partner, sabi ni Secretary Vince na kasama itong mga ito sa yung may mga ginagawang anomalya or yung mga ghost project na yan sa flood control, ay talagang ban. Hindi na iintayin pa ang resulta ng investigasyon. Kapag talagang napatunayan na naggawa ng mga ghost projects, banned na yan for life. Eto yun partner, attorney, yan the pala famous. Yan pala ay kamag-anak ng dating alkalde ng Pasig na si Eusebio. Wow. May dugong politika din talaga. Kaya naman pala. Ayan. At ang good evening na sa iyo, partner, sa ating Usapang Batas. Sina Maylene Addictus Rex, hello. At sina Cheska Macorol, Simple Man, ayan. At 115 days na lang daw Pasko na. Pero, partner, Attorney Bueno, makisama ho kayo kung may mga tanong kayo sa amin ni Attorney. Pag-usapan natin ang pork barrel. Yes. Lagi natin narinig yung pork barrel, no? Pero dito ba, paano ba ang paliwanag nito sa batas natin? Paano ba, kasi parang kahalintulad ba, attorney, o partner, no? Pag pinag-usapan natin yung pork barrel na ito. Ayan, ang pakipaliwanag ho sa atin pagdating dyan sa usaping yan. Alam niyo po, itong pork barrel ay halos pareho nitong flood control funds, no? Itong budget para sa flood control projects. At naaalala ko itong pork barrel na to, malaking issue to nung panahon ng dating Pangulong si Noynoy Aquino. Ay, tama, narinig natin. Dahil dito sa pork barrel na yan, may naipakulong.
ang Oo. dating Pangulo dahil Di sa ba? paglustay ng Oo. pondo ng bayan. But Mm. this is almost similar sa aking personal na opinion. Opinion partner. Itong pork barrel na to ay almost similar dito sa flood control project funds. Bakit naman? Oo. Para sa akin parang ito yung modern pork barrel. Modern. Oo. Pero yun pa rin, ano pa rin, pork barrel pa din. Kasi parehong-pareho ang naging issue dito. Nung panahon ng President Aquino, ay nagkaroon ng isang kaso na ang titulo ay Belhica versus Ochoa case decided by the Supreme Court in 2013. Okay, attorney. Dito dineklara ng ating Korte Suprema na ang paggamit nitong mga pork barrel na to ay unconstitutional. Ayan, sapagkat nabibigyan kasi ng discretionary power ang mga lawmakers at that time to identify the projects para dun sa pork barrel na to na pinalalabas nila for infrastructure Ito projects. yung mga Oo. yun. Oo. So, sabi ng Korte Suprema, bawal yan sapagkat ang power of the purse ng mga congressman at that time ay limitado lamang during the budget process na kung saan nagkakaroon ng deliberation, debate sa ating kongreso. Teka, partner, so ibig sabihin ko ako yung senador o congress sa mababatas, hindi ako pwedeng makialam dyan. Hindi ako pwedeng magsabi sa inyo kung saan dadalhin yan. After the General Appropriations Bill has become a law, yung GAB ay naging GAA, General Appropriations Act. Pag yan naging General Appropriations Law na yan, ang ating mga miyembro ng lehislatura ay hindi na dapat nakikialam kung saan dadalhin ng pondo at anong project dapat ang gagawin coming from the pork barrel noong time na yon. So I can see some similarities in the case of Belhica versus Ochoa to the current problems now. Kasi ganito yan Ang pondo kasi ng ating bansa ay nag-uumpisa ang preparasyon sa Department of Budget and Management. BBM, Representing the Office of the President, the Budget Management will prepare the National Expenditures Program of which i-refer nila yan. Ipapasa sa House of Representatives dahil ang ating mababang kapulungan, sila yung may power of the purse. Di ba? Sa kanilang nanggagaling ang appropriations bill. At dahil dyan, magkakaroon ng debate, magkakaroon ng deliberasyon according to the proposed budget of the President. At pag sila ay natapos na sa deliberasyon yan, ay ang kanilang bersyon ng appropriations bill ay ipapakita sa Senado at ito namang Senado ay gagawa ng kanilang bersyon. May sarili sila. May sariling bersyon. Yes. Pag hindi nagtugma ang bersyon ng mababang kapulungan at ng mataas na kapulungan ng Senado, dyan nagsisimula ang problema. Because pag may different versions, definitely they will call for the formation of the bicameral conference committee. So, attorney dito si napapasok. Mabubuhay. Pero nangyayari ito, attorney partner. Yan nangyari noong nakaraang taon, di ba? Pero noong mga previous administrations, nangyayari dyan. Yes. Nangyayari yan. At dyan nangyayari ang illegal, hindi illegal, insertions. Insertions. Attorney, katakot-takot na insertions. Kasi, sasabihin ng isang mambabatas, mag-insert ka ng pondo para sa flood control dito sa lugar na to. At ito ang project na aming gagawin. At ang senador naman, ganun din ang gagawin. Sige, give and take yan. So, yung BICAM na yan, ay sabi nga ng presidente, dapat maging transparent yan. Dapat makita nila kung paano pinagdedebatihan, nagkakaroon ng deliberasyon. O kasi closed door. Naka-closed door yan So, ang kailangan dito, baguhin ang proseso ng budget. Baguhin ang proseso ng budget. Kasi dito nagsimula ang problema nitong flood control na to. So, dapat yung budget process
should be amended. Baguhin ang proseso na yan. Baguhin na talaga. Dapat magkaroon ng transparency dyan. No, sapagkat nagkakaroon ng insertion. Just like in the case of Belica, sinabi ng Supreme Court, pag kayo nagkakaroon ng proposal for infrastructure budget, no, or development funds, kailangan yan ay suportado ng mga technical plans, engineering design, at may feasibility study. Comparing it to the current problem sa insertions na yan, wala namang makikita doon sa insertions na engineering design, feasibility study, walang mga technical description of the projects na pinopropose ng mga mambabatas. So ang nangyayari dito, parang lump sum din ang nangyayari, no? And then later on they will identify the project. There is no specific and itemized, no? Kung paano gagastusin tong pondo na to. At ang sabi ng Korte Suprema, ang participation nyo lang dapat ay ang nangyayari kasi dito after the approval, meron pang nakikialam na mga lawmakers kung saan gagastusin, anong project, saang lugar. Ba't kasi ganun, partner, Attorney Bueno? Makikialam pa sila. Kasi ang kanilang kapangyarihan ay limitado lamang during the deliberation. And then once the President has already signed the General Appropriations Act, the lawmakers have no authority and power to participate in the implementation of this appropriations law. Hindi ka na pwede makialam. Pero ang napapansin natin, parang may nakikialam pa rin. Dito nating gawin, si district engineer ipatawag, ito ang ating pondo, at ito ang ilalagay na pondo. At dito sa lugar na to, district engineer, dyan ang project natin sa flood control na hindi naman natin nakita. Ayun. Which is, ano yan, labagyan sa batas. That is, sinabi ng Korte Suprema, kapag ang mambabatas ay nakikialam sa implementation ng pondo ng bayan, yan ay unconstitutional. Sabi ng Korte Suprema sa kaso ng Belica versus Ochoa, ang kanilang kapangyarihan ay limitado lamang hanggang doon sa pagpirma lang. Pagkatapos pirmahan ng Presidente, the power to execute and implement, no, kung paano gagamitin ang pondo ng ating bayan sa mga different infrastructure budget ay na sa kamay ng executive branch of the government. Doon na yan. Yun. So, ang nangyayari kasi ngayon dito, miski naman sa kasalukuyang problema dito sa baha na yan, lumalabas parang may participation ng ilan sa ating mga mambabatas at ilang government officials. Hindi tama yan. So parang parang reincarnation ba ng pork barrel ng ating flood control budget. Yun ang nangyayari ngayon. Yan ay anino ng pork barrel. So lumalabas, partner, Attorney Bueno, yung mga gumagawa ng batas, sila yung problema at mukhang ganun na lumalabas kasi dito yung selection of contractors sila parang lumalabas yata sa bali-balita na ang ilan sa mga government officials ay merong partisipasyon kung sino ang contractor na gagawa ng isang flood control project. Parang ganun ang lumalabas. Ay katulad nito, yung Senate investigation kanina kay Vizcaya. Itong Vizcaya na to ay Vizcaya. Akala ko Nueva Vizcaya. Vizcaya, Attorney. So si Vizcaya na to, ito ba makakapasok to sa proyekto sa DPWH kung wala siyang kakilala? Kailangan ba may kakilala, diba? Partner? Yan yung mga padrino-padrino system, kakilala. Yan ang ating nagiging problema. At nakukuha po niya lahat ng proyekto. Biruin mong siyam ang kumpanyang nagpa-participate sa bidding. And this is the entire nation, ha? Not only here in Metro Manila. So parang hindi tama ang galawan dyan sa Department of Public Works. Kaya nga ang unang bilin ng ating Pangulo sa bagong talagang sekretaryo ng Public Works ay tanggalin kung sino ang tanggalin at hanapin
ang magagaling at tapat sa serbisyo. Oo, yun lang talaga. Oo. So, dito na papasok ngayon. Ang di ba may bidding yan, Attorney Bueno, no? Kung ikaw yung isang, di ba, pipiliin yan? Oo. May bidding yan. Kaya nga lamang, kung kakutsaba mo yung mga nagbibid dito, tapos under different corporate name, tapos yung pala, isa lang pala ang may-ari, palagay mo, 3 yung naglaban-labang na bidders. Naku. Under different name, different mga incorporators. Pero actually, in truth and in fact, isa may-ari niyan, isa din ang mananalo dyan. So kanina sa Senate investigation, ang iniintay ko is that ilabas nyo nga yung bylaws nyo, ilabas nyo yung articles of incorporation nyo, kung sino-sino yung mga nagbibid dyan. Oo, tama. Para malaman natin kung iyan ba ay owned by one and the same person. Correct. Diba? Oo. Kasi There's dito a lang possibility. anong nito itong inimbestigahan kanina, siyam yan Siyam ang kumpanya niya. There is a possibility that in one project, lahat yan sumasali. Pero the way you look at her, si Diskaya, parang wala kang yung mukha niya, wala, parang relax lang siya Relax ba diba? siya? Oo. Ay, nung ngumingiti pa nga Ganyan kasi minsan ng ibang tao Kapag medyo may nagawang kasalanan, nagtatago sa kanyang pangiti-ngiti. Yun lang. Yung iba kasi, partner Attorney Bueno, kinakabahan Oo. Diba? May kinakabahan kanina natanong, yes or no? Oo. Diba? Yun lang naman ang tanong. So, dapat, obligado ba o kalakaran na kung ikaw yung napili o dapat pipiliin kung ilang kayong ibibid? May padulas? Partner, yung mga ganong Ayan, usapin. may naririnig-rinig tayo ganyan na merong nagpapadulas talaga. So, yun ang dapat imbestigahan ng Senado kung may katotohanan ng mga bali-balita na merong nagpapadulas dyan sa public works para mapaboran ang isang korporasyon or group of companies na malapit sa district engineers at sa ilang mga politiko. Sabi dito, attorney, may problema bakit nakapag-registered ng corporation na same owner? Diba? Pwede naman yan no? Wala namang pinagbabawal. Palagay mo, 2, 3 yung corporation mo. Pwede naman yun. Kaya iba-iba naman yung primary objectives niyan. Sabi ni Mylene, Attorney, Senate hindi kayo equipped para malaman ng totoo. In aid of legislation kayo. Sabi ni Mylene. Ang Senate daw hindi equipped para malaman ng totoo kasi in aid of legislation. Hindi, they will be able to know the truth about this anomalous transaction in the government. But the primary purpose of this investigation is in aid of legislation in order for them, if it is necessary, to amend, to revise, or to overhaul these existing laws regarding procurement, bidding, or the budget process with the House of Representatives. Para something like that. So, but not necessarily that you will prosecute. The only thing that they can do in order to for this anomalous transaction, yung mga people behind this anomalous transaction, ay yung report nila, ibigay nila sa ombudsman. And then the ombudsman will now... By the way, partner natutuwa ako dahil nung nakaraang araw natin, episode last week, ikaw yung nagsabi na dapat ang ombudsman ang manguna dyan. So eto na nga, binuo na nga ng Office of the Ombudsman ng isang special panel attorney partner of investigators para busisiin na nga ang flood control projects ng pamahalaan. So meron na silang isang special panel. Tututukan dito ng panel, Attorney Bueno partner, yung mga local at national flood control project. Tama ka sa ombudsman. Kung maalala mo din, tayo din ang nagsabi, di ba, unang-una na dapat mag-create ng independent body like a task force or anti-graft commission dito sa ating programa. Siguro may nakikinig sa atin. Yun. Tama ka naman dun, partner partner, paano to, attorney? Ipinag-utos din sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno at empleyado na ibigay ang lahat ng dokumento kabilang ang mga kontrata na may kinalaman sa flood control projects. Kasama yun. Dapat ma-review talaga lahat ng kontrata niyan. At tingnan din yung bylaws and articles of incorporation. Lahat ng kumpanya na pumasok dito sa
Public Works. Oo. Sabi ni Maylin, I mean po, di sila equipped para malaman ang totoo kasi di naman sila korte. Hindi, they are equipped to know the truth about this anomalous transaction in order for them to craft or to amend or to revise the existing laws about this DPWH and this budget process. Equip yan. Equip yan to know what really transpired, what really happened. No, but they are not equipped to prosecute because they do not have prosecutorial powers. Yeah, but they can recommend. And they can endorse all the evidence gathered during the investigation in aid of legislation. And this authority to prosecute these erring officials and contractors belongs to the Office of the Ombudsman. Yeah. Attorney, may tanong po dito if you want to comment on this. Attorney Bueno, pwede ba yun na install sa computer ng Blue Ribbon yung apps kung saan nakalagay yung record ng DPWH about sa record ng mga contractor? Yung record ng contractor i-install sa computer ng Blue Ribbon Committee, yung apps kung saan nandun yung lahat ng records ng DPWH, yes, about the records ng mga kung nag-issue sila ng subbuena. Pwede. At isusurrender yan. If that is an essential part of the investigation, then they can do that. Pero kasi palagi ko narinig yung partner, I would like to invoke my right to ganyan, blah, blah, blah. Against self-incrimination. Yun nga. Pwede nilang invoke yun eh. Nako, Kaya pala, attorney, kapag ka may anomalya sa isang hearing na ganyan, pwede pala ang Senate ay babaan yung budget mo sa susunod. Pwede, may power sila dyan. Wala naman puro ano yung ano mo. Liitan natin yung budget sa susunod. Pwede nga nilang gawing piso ang budget ng isang ahensya ng gobyerno. Grabe naman yung partner, no? And that is almost equivalent. Pag sinabing bibigyan na lang kita ng pisong budget by next year, that is tantamount to the abolition of the agency. Yeah, pag binigyan ka ng piso, delikado yun. Ibig sabihin nun, i-abolish ka. Wala ka ng matindi, wala ka ng opisina next year. Okay lang, partner, attorney, kung puro kurakot naman yung di ba? Yung ahensya na yun. Wag naman sana kasi madami namang matino pa din daw yata dyan sa public hinahanap works. Nga kayo kaya ka nga nagtago kanina. Di ba nagtago ka rin kanina? Umulan, partner, nababasa ko. Nagtago nga ako maghapon kasi delikado na, baka makita tayo. Pero ewan ko, partner, sana meron pa, no? Dahil hinahanap ng Pangulo yan eh. Marami pa naman siguro dyan. But the system diba? Yung sistema, doon ka minsan anong buti mo ba? Baka yung sa sistema, partner. Oo, yan ang problema natin, yung kultura ng corruption. At palagi ko naman, hindi lang naman sa public works nangyayari yan. Andiyan pa din ang ilang mga ahensya ng gobyerno na kilalang kilala sa lagayan at padulasan. Parang playground, madami silang padulasan dyan. At marami silang under the table. Kahit saan yata yan, partner eh. Kaya kailangan ng i-designate or i-appoint mo dyan mga officials kung talagang subok na talagang mataas yung integridad. Ibig mo sabihin kahit anong, pero partner, parang Attorney Bueno, parang kahit anong buti ko na gusto kong itama ito, pero yung mga nasa ibaba na sa paligid ko, kumbaga, sabi mo, kultura na, nananalaytay na sa parang ang hirap, no? Unless magkaroon ka ng freedom constitution. Nako. Na kung saan lahat ng opisyalismo declared as vacant. Diba, kasi ngayon ay hindi mo pwedeng gawin yun because there is the civil service law. All government employees and officials are protected by their security of tenure. So hindi mo pwedeng basta tanggalin basta-basta ang isang career officer or career official. Pero ano yung sinabi ni Secretary Vince kanina na mag-file ng resignation. Courtesy resignation for all presidential appointees. Para kasi from the secretary, undersecretary, assistant secretaries, regional directors, lahat ng presidential appointees,
mag-file ng courtesy resignation kasi they are serving at the pleasure of the president. Okay. Except for the CESO kasi may tinatawag na CESO, yung Career Executive Officer. Yeah. Pero depende pa din kung meron kang nagawang kalokohan, graceful exit ka, mag-resign ka. Pero kung may mga kalokohan ka tapos nagmatigas ka, kakasuhan ka niyan. Yun na magiging consequence na nakakita sa'yo ng ebidensya, pinagre-resign ka na lang, tapos hindi ka nag-resign, nagmatigas ka, ang kapalit niyan, kaso. So, doon, sa punto na yun ni Secretary Vince, doon yun yung mag-iumpisa niya, Attorney Bueno, para po malinis ang hanay. Malinis ang hanay niyan sa DPWH. Kasi pag hindi mo ginawa yun, andiyan dyan pa din, pinalitan mo lang yung secretary, pero yung mga nasa baba mo, tumitira sa ilalim. Hindi mo naman kayang i-supervise lahat yan. Buong Pilipinas yung ahensya mo. Bawat distrito meron yan gumagalaw dyan. Bawat region may gumagalaw dyan. So, para mabawasan, minimize mo yung corruption, tanggalin mo talaga lahat yan. Lahat ng presidential appointees. And then also, you need to create, sabi ko nga sa'yo, di ba ka, nung nakaraan nating vlog nating episode, ako nga pala ay merong YouTube channel. Follow nyo ha. Follow nyo. So, nung nakaraan nating episode, ay ang sabi natin, dapat gawing mandatory na bawat ahensya ng gobyerno may resident ombudsman. Ilan lang ang may resident ombudsman. Para silip agad, partner. Silip agad. Lalong-lalo na yung mga ahensyang kilalang may padulasan. May playground. Yun, no? Dapat gawin sabi ni nila Maylin, padulasan, attorney, yan. Oy, partner, sila ba nag-hello kanina sa'yo? Si Oliver Susano, hello to Attorney Bueno. Hello. Ay, kilala ko yan, si Oliver. Ayan, si Oliver. They're watching. Pero sabi ng ibang mga, netizens, mahirap din minsan ginagalingan mo, partner Tulad ni Attorney Vince Pag masyado kang magaling minsan, ayan, panibagong na naman yan. Malata mo pag mahusay yung secretary ni Presidente. Hindi na masyado nag-aayos. Haggard na. Haggard na kanina. Sabi nga namin ni Ranjuman Elmar sa RMN Network, pinapanood namin kanina si Secretary. Parang hindi na nakapagsusuklay, partner Mapuyat yan palagi, sigurado. Tapos mag-uusap sila ng presidente umaga-umaga. DPWH? Wala na siyang panahon sa kanyang ESME. Nako, tapos nasa hot seat ngayon, Yun ang At ginagawang memes lahat, karamihan ng mga kababayan natin sa social media platforms. Sana ipagdasal natin na magtagumpay ang ating sekretaryo ng Public Works, yung bagong sekretaryo Naniniwala ng Public ka ba? Works. Partner, attorney, kaya. Kung may political will, determination na talagang tumulong sa administrasyon at tumulong sa taong bayan na mapaganda ang takbo ng ating pamahalaan at bawasan ng korupsyon, ng gumanda-ganda naman ng tayo. Hindi mo totally ma-eradicate yan na 100%. Mabawasan mo lang ng ilang percent, attorney? Kahit mga 70 to 80%. Laki nun! Ay dapat lakihan mo Kasi sa umpisa, at taon-taon gawin mo yon. So at least before the end of the term, maubos siyang mga buwaya sa ating gobyerno. At hindi lang naman kasi sa public works yan Kasi yung mga district engineers na yan, mga regional director yan, hindi naman gagalaw yan kung kung walang mga ninong at ninang yan sa ibang posisyon at ibang departamento. So definitely, ang gawin din dapat dito ng ating Pangulo ay hindi lamang tumutok sa mga career officers at yung mga nasa departamento. I think it's about time na tapusin na yung pagbalangkas o paggawa ng charter ng bagong task force or komisyon against anti-graft and corruption. At kumuha ng isang tao na mataas ang integridad, mataas ang respeto ng taong bayan na siyang susugpo dito sa prevailing graft and corruption sa ating pamahalaan. Correct ka dyan, partner. Ayan, ina-announce na Addictus Rex yung YouTube vlog mo, in-announce niya na. Channel. Salamat kay Addictus Rex. Ayan. Tunay kang maasa. Sabi niya, mas lalo rin di makatulog yan, Attorney Bueno, si Secretary Vince nito.
Oo, hindi na makakapaglaro ng golf yan. Hindi, Kasi, baka habang natutulog, partner, DPWH pero yun ang papanaginipan niya, no? baka binabangungot na ito eh. DPWH ang sinasabi, imbis na pangalan ng asawa niya eh. Napapanaginipan yung pork barrel o yung pondo sa flood control. Pag sa'yo inano yan, partner, sa'yo inalok yan. Alin? Yung DPWH, no? Hindi na. Oo. Para ka nag-suicide dyan. Para ka dumadaan sa butas ng karayom dyan. Grabe. Ano sabi ni Simple Man? Yes, Attorney Bueno. Kasi para mapunta ka sa gobyerno, it's not what you know, it's whom you know. Been there, done that. Oh, yes. Na matagal ako nag-serve sa government, almost 18 years. Ooh, Pero attorney. mahirap din eh. Dahil dyan yung medyo matino, yun ang binabato palagi. Ay, paano yun? So, kung medyo may hina-hina ka at tayo mo talaga ng ganong klaseng kultura, Better yet. you will opt for an early retirement. Mahirap ang... actually, sabi ko nga ng mga previous episodes natin, working in the government is actually a big sacrifice. Kasi liit ng sweldo dyan eh. Maliit ang sweldo tapos 24 hours yan almost na trabaho. Katulad niyan, yung mga trabaho ni Navin Season, miski alas 5 na, alas 8 ng gabi, tinatawagan ng presidente yan pag may mga emergency. O gawin mo to, tapos bibigyan ng mga deadline yan. Pero yung trabahong gano'n, tapos pag laging bumabaha ngayon, nakamonitor yan. Hewan ko. Kita mo yung nangyari ng Sabado. Oo. Partner. Bumaha sa Katipunan. Mother Ignacia. Araneta. Alam mo, ang kalaban ng mga korap ngayon at ng mga contractors na buwaya rin, kalikasan na. Dahil nire-remind palagi ng kalikasan ang taong bayan na ito ang gawa ng mga politikong walang hiya sa taong bayan. Yan, pinakikita ngayon sa ating lahat na yan, konting ulang baha. Yeah. I therefore conclude, Attorney Bueno, partner, talagang kalikasan eh. Because noong mga noon, hindi naman ganyang kalakas ang mga ulan. Pansin mo? Pag sinabing habagat, hindi naman ganyan ngayon. So, eto, nangyari to, kalikasan na naging dahilan eh. Kung bakit nasilip na, ano nangyari sa mga proyekto nyo? Biruin mo yung tapat ng Ateneo, di naman bumabaha dati dyan. Bumaha nung Sabado, no? Mother Ignacia. Ilang sasakyan. Araneta, bagay Araneta talaga. Araneta, pero, matagal na yan, bumaba yan eh. Pero kahit na, hindi ba? Sa may dulo. Oo, di ba magawa ng paraan? Diba? Oo naman. So, ang daming bumaba ngayon. So, ako naniniwala ako dito, may divine intervention to. Yes. Yes, pinapakita attorney. sa kanila na eto, panahon na para mawala na yung mga buwaya, crocodiles, mga dinosaurs. Dinosaur pa. Kasi, partner, hindi naman ganito dati ang kalikasan eh. Ano yan, pinamumuka na sa taong bayan. Huwag na kayong boboto ng mga corrupt na elective officials, including na huwag na din mag-appoint ang presidente ng mga dinosaurs. Hindi na buwaya to, dinosaurs. At kalikasan kasi billion ng usapan dito eh. Diba? I don't know if you would like to answer the question of Steelheart. Pero parang nasagot mo na rin naman. If you were given a chance na bigyan daw ng pwesto sa Marcos administration, tatanggapin mo ba? Hindi po. Mas masarap dito sa DCXL. Sa usapang batas, mahirap yan. Kaya ang sarap-sarap dito. Bago tayo magsimulan, nagkakape tayo sa Starbucks. Meron pa tayong donut doon sa Jayco minsan. At may tubig ka ng Maynilad. I-promote mo Attorney Maynilad. Tapos ibigyan niya si Attorney ng Tapos bibigyan mo ako ng problema. Ang sarap-sarap mabuhay. Parang sinasabi mo, partner attorney, si Secretary Vince, parang Parang nag-suicide eh. And knowing, grabe yun, partner, flood control yung hawak niya. Ano yun? Hindi biro-biro yun, di ba? Mahirap yun. Ano yan eh. Kasi when I was still young, isang naging secretary ng Public Works during the time of Aquino, malapit sa akin, problema. Minsan nakakakwentuhan ko siya. Sabi niya sa akin after 6 months, ayoko na rito. Pag matitino talaga nga ayaw dyan. Sabi ng mga politiko pag eleksyon,
ano tayo, mapagawan ko ng tulay. Sabi niya, mayroon natin ilog. Lalagyan natin ng ilog para may tulay. O, sipin mo yun, di ba, partner? Yung mga ganyang project. Para lang magka-project, no? Lagyan ng tulay, lagyan ng daan. Sasabihin ka, sir, ba't ka gagawa ng tulay? Wala namang ilog. Gagawa tayo ng ilog. Alam na yun. Sabi dito, teka lang ha, mukhang hindi sa atin sang-ayon si si Master Pogi. Okay lang, sige, basahin ko rin naman para medyo may konting reaksyon. I beg to disagree that there's nature something. The nature before is more devastating. It's only how people interpret that there is natural intervention. Hindi natural, divine intervention. Divine intervention. Yun, Master po. Sabi ni Shiri Consaki, attorney, grabe na po ang baha. At saka pag humupa, maraming, pasintabi sa mga kumakain, basura. Isa pa yan. Sakit. Attorney. Ang idudulot niyan sa mga taong bayan na naglalakad sa baha. Diba? Lalo na kung may sugat yan. Naku. Tapos may umihing daga. Nako. Sabi ni Lemon, si Bunoan na sa DPWH nung panahon pa ni FBR, dapat kabisado na niya. It's better na nag-resign na din siya, no? Out of delikadesa. Diba, partner? Attorney, pinag-uusapan na natin yan last week. Sabi mo nga din, sabi ko din. Okay. Problema kasi sa mga public officials natin kapag nai-involve sa corruption, hindi naman natin sinasabing sila ay nagkasala. Yes, of course. Nagkakaroon sila ng dementia. Nakakalimutan nila na once upon a time, nakausap nila yung contractor number 1, contractor number 2, number 3. Mahirap gamutin yon, attorney. Nakakalimutan nila at tapos lumalabas yung mga ebidensya na kasama nila sa isang dinner, sa isang event. May mga demensya. Dapat bawal tumakbo sa politika ang mga may demensya. Paano mo malalaman yan? Lalo na pag pinag-uusapan pondo ng bayan. Nako, yun lang, attorney. Well, thank you for your explanation for yun nga nakikita mo with your, personal opinion and explanation about the pork barrel, no? Na parang, may reincarnation. The modern type of pork barrel. Yes. Attorney, kanina po, nag-report yung aming radyoman na meron po in one of the country po, nandun yung mga OFWs natin. Ang ginagawa nila is yung kanilang mga passport ay isinasanla, no? Kanina sinasanla. For utang. Dun sa report, di natin sure, baka sa kapwa rin nila posible, Pilipino or what. Pero ang punto dun, ito ba ano ba ang sinasabi sa batas, attorney, na kapag ikaw ay nagsasanla ng passport mo? Alam mo yung passport, hindi pwedeng isanla yan. That is violative of the new passport law. Dahil unang-una, ang passport po, paalala sa ating mga kababayan, ang passport po ay hindi nyo pag-aari. Okay. Passport is not your personal property. That is the property of the government. So you cannot mortgage, you cannot pawn, you cannot sell. Basta hindi sa'yo yan. Hindi akin yung passport. Hindi mo siya pwedeng isanla. And privilege ko yun na nabigyan ako ng that is only a privilege na nagkaroon ka ng passport in order for you na magamit mo ang iyong fundamental right to travel. Okay. So, yan, hindi siya personal property. Okay. At kapag yan ay sinanla mo, kahit kaninong tao, lalong-lalo na kung ang napagsanlaan mo ay isang empleyado or opisyal ng gobyerno, yan po ay may corresponding penalty. Hindi lang basta fine yan. May imprisonment yan na hanggang 20 years. From 6 years and 1 day to maximum of 20 years under the new passport law. Before, ang maximum niyan is 6 years and 1 day to a maximum penalty of imprisonment to 12 years yan. But under the new passport law, the maximum penalty of imprisonment is 20 years. Mabigat yan. Okay. Sabi ni Maria Nanale, attorney, bawal yung isala pero madami daw na OFW sa Saudi gumagawa.
Ayun, bawal yan. Sabi- So, yung mga nanonood sa atin ngayon sa Middle East, meron nanonood sa atin. Oo. Bawal po yan. Baka mamaya mahuli kayo, yung pinagsanlaan ninyo at kayo mismo nagsanla ay merong kaparusahan na ibinibigay ang ating batas. Sabi ni Simple Ma'am Jen, sa Hong Kong uso yan. Prenda ng passport. Ginagawa po yun para masabi ng nagpapautang na hindi ka makakaalis ng Hong Kong. Ba't hindi na lang yung ibang personal na property nyo? Kasi ang passport, hindi nyo nga personal property yan. So, hindi nyo pwedeng isanla yan. Pag may nagsumbong sa inyo na nagsanla kayo ng passport, ay lagot kayo sa ating mga opisyal ng Philippine Embassy kung saan man kayo naroroon na bansa. Sabi ni Ka Felix Bag, attorney, dito sa Hong Kong maraming ganyan. 10% ang interest. Ang laki, Kapag di na tubos, Sinong pinagsasanlaan nila? lost passport na Filipino siya. Ka or- Felix Vlog, kapwa Filipino. Naku, bawal po yun. Sabihan ninyo ang inyong mga kilala at lalong-lalo na yung nagpapasanla. Kasi ganun kabigat dahil nga ang passport hindi ka Hindi mo yan makakaalis. Tao ng property ng government yan. Ba't mo sinasanla? Oh. Para ka nagsanla ng isang gamit ng government. Hindi kasi ganun, napakalang hindi ako makakabiyahe. O sige, sanla ko muna sa'yo. Kasi kung di ko ba hindi na ako makakaalis ng bansang to. You cannot mortgage, you cannot pawn, you cannot sell. Something that does not belong to you. That is the law. Yeah, sabi ni Vine Magpayo, attorney, dito po sa Hong Kong, dami rin pong sasanla. Pero hinuhuli daw ng government doon. Tama yun. Huhulihin dapat. Dahil hindi mo pag-aari yung kulong sinasanla yun. mo. Kulong yun. Mahirap yun. Grabe, no? Pinahirap lang yun attorney. sa'yo ng gobyerno para ma-exercise mo yung right mo to travel. But it does not belong to you. Kaya nga, di ba, katulad ng mga kaso ni na Congressman Tevez, kinansela ng gobyerno ang kanilang passport, di ba? Oh yes, attorney. So, kasi hindi naman kanila yun eh. Sa government yun. Oo, sa paalala ng usapang batas, Oo. kasi kanina nag-report yung ating radyoman, si Joyce Adra. I think in Macau attorney, Macau, oo. Yun nga, yung passport. Passport daw at ikama. Sabi ni Maria Nanale, attorney, paano pinapalitan ng passport ng ikama? Same yung meron ng OFW sa Saudi. Sangla passport. Gawal yun eh. Oo. So, sabihan ninyo ang ating mga kababayan na nasa ibang bansa na nagsasanla ng passport. Yan po ay mahigpit na ipinagbabawal ng ating batas sa ilalim ng New Passport Law. At yung napagsanlaan nila O ba, ako yung sinanlaan. Pwede akong kasama ka doon sa makukulong. Kaya mas bumibigat ng parusa diyan kapag ang pinagsanlaan ay yung mismong empleyado ng gobyerno. Kaya tumaas ang penalty niyan sa 20 years. Dati nga 12 years lang. Uy, mga OFWs natin, makinig kayo kay Attorney Bueno Bawal sa usapang batas. Bawal po yan. Akala nyo sa ngayon, sila, partner, no? Makakatakas sila. Kung matsyempohan. Oo, wala namang lihim na hindi nabubunyag. Pag yan ay nadiskubre ng ating mga otoridad na ginagawa nyo, abay, pag na-under surveillance kayo dyan. Oo. Alam mo, lagot kayo. narinig ko lang, partner, ATM sangla. Oo. May mga narinig akong ganun. Di ba? Yun, property mo yun. Pwede Pwede mo yun. isanla yun. Yan palagay mo, pang sweldo. Oo. Pag sweldo, ibibigay na sa iyo. Oo. Ano, mga alahas na lang siguro? ang Alahas isanla. na lang isanla mo. Sa iyo yun. Pwede mo isanla. Pero yung passport, hindi iyo yun eh. Baka akala kasi may misconception siguro sa ating mga kababayan na akala nila siguro kanila yung passport. Sa government po yun. Government property attorney. ang property. Sabi ni Oliver Susano, attorney, sa ibang country, mga kasambahay ang trabaho daw kinukuha ng employer nila ang passport. Bawal din po mag-withhold ng passport. Bawal po kumpiskahin, ikuhanin, itago ng ibang tao. Unless na lang may transaksyon ka sa isang kumpanyang pribado o sa gobyerno at kinuha nila temporarily ang passport. Pero pag yan ay tapos na ang inyong transaksyon sa isang kumpanya, pwede nyo nang kuhanin pag nag-request kayo na isurrender na sa inyo. So isusoli sa inyo dapat yan. Pero kapag winidhold sa inyo ang passport, bawal po yun. Thank you for that information. Sabi ni Laila,
Olive Furness. Hi, Laila. Oh, sa Singapore. Partner, walang ganyan. Mahigpit doon. Walang sangla passport sa Singapore. Okay, di maganda. Sa Singapore pala, hindi yan ginagawa. So, sa Macau. Sabi ni Lemon, paano raw kung wala alahas pansanla? Wag niyo isasanla ang kaluluwa niyo. The best yun, Attorney Bueno, na payo. So, kung walang pera, mangutang. Pero wag kayo magsasanla ng mga passport. Pwede naman siguro kayong bumali doon sa employer ninyo. Because that is the property of the government property. And for all you know, meron itong karampatang parusa sa batas. Aside from the imprisonment, the highest fine that may be imposed by the court is 1 million pesos. Ooh! Sabi ni Cute Sayrin, Attorney Bueno, sobrang dami din po ng case dito na sa Hong Kong. Suicide. Yes, na-topic to before ng mga OFW. Baon naman, Attorney Bueno, sa utang. Sa bangko naman, may utang, 10% sa Hong Kong. Nabalita yan dati, Attorney, as far as I know, yes, na may mga Filipinong nagsusuicide because baon na nga sa utang. Kaya ano yan naalarma dyan ang ating government, the OWA and the Department of Migrant Workers, because yung mga OFWs natin doon, may mga because of utang. Huwag kayong magsisuicide, utang lang yan Yun. Pwede naman lusutan yan Yun lang. Talamak po ang utang dito, Attorney Bueno, sa Hong Kong. Bali mangutang, wag lang yung passport nyo isasangla nyo. Yun naman. Pumirma lang kayo ng pumirma ng promissory. Alam mo, Attorney Bueno, ayokong basahin ang sinasabi ni Simple Man. Bakit sinasabi? Iba daw yung isasanla Nako, yan ang mahigpit na ipinagbabawal ng ating batas. No, dito nga sa ating bansa, pag isinanla mo ang iyong puri, ay hindi maganda yan. No? At marami naman paraan para makakuha ng pera. No, magtrabaho ka ng mahusay, doblehin mo ang iyong sipag, mag-double job ka kung nasa ibang bansa ka. Yung iba nga, alam nyo sa Amerika, ang Pilipino nga, tatlo-tatlo pa ang kanilang trabaho. Sa umaga, server sa Jollibee o sa Starbucks, sa hapon. Ilang taon na yun Attorney. Partner, nag-ano pa rin. Alam mo sa Amerika, may mga Pilipina na nagtatrabaho 70 years old, 75 years old. Yung magagaang na trabaho na lang, nagpo-promo girl sila ron. Sa yung sikat na supermarket dito sa California. Service crew, mga ganyan, Attorney. Pwede yung magagaan lang na. Kasi doon, ng mga senior citizen, binibigyan ng pagkakataon ng gobyerno ng Amerika na makapagtrabaho pa, maging productive pa at hindi naman sila mainip. So, minsan elevator girl yan. Sa mga building. At magagaang na trabaho yan. At may batas kasi sa kanila doon na kapag senior citizen ka at gusto mo pa magtrabaho, bibigyan ka pa ng opportunity na makapagtrabaho. Alam ko medyo yung ibang bayan dito sa ating sa bayan natin ay ginagawa, kinokopya na nila yung batas na yan. Merong mga lugar na tayo dito. Attorney, batiin natin ang iyong kapatid ng happy birthday today. Ayan. Ang aking nakakabatang kapatid na si Rudy Bueno, nakasalukuyang nasa Whistler Village sa Vancouver, Canada. Siya ay nagdidiwang ng kanyang kaarawan ngayon. Wow, talagang September 1? Hindi, August 31. Doon sa kanila. Ngayon kasi advance tayo, di ba? No, one day. So birthday niya ngayon. Happy birthday po. Anong first name niya? Rudy. Sir Rudy, happy birthday. More birthdays to come sa Canada. Sa Canada, sa Whistler Village. Yun naman, ang sarap sa kanila, pag ikaw yung may birthday, ikaw yung paghahandaan. Kaya sa Australia din ganun. May hirap maimbita sa birthday. Kasi dapat ikaw magdala. Ikaw magdadala ng pagkain. Ayan. And so happy birthday po. Attorney, pasalamatan natin ang ating mga umantabay at sumama sa atin sa loob ng isang oras mahigit sa ating usapang batas. Kala ko nagsisimula pa lang tayo. Mas maganda yung mga may bitin-bitin pa, partner attorney, para bukas excited ulit tayo sa mga pag-uusapan natin. At babahain pa tayo ng maraming mga pag-uusapan dahil flood control pa din to project, diba? Grabe ang nangyayari sa ating bansa. So panalangin natin na yung mga bagong talagang secretary
ng iba't ibang departamento na ipa-appoint ang ating presidente ay Nako. makagawa ng mga paraan upang maiwasan ang mga korupsyon sa ating bayan. Nawa naman. And with that, abangan nyo po uli kami bukas. Salamat sa mga kayubi ha. Susunod po ang Santon Live po. At bukas po, abangan nyo po uli kami. Ako po si Radyo Man, Jenny Pahilanga, attorney. At ako naman po, ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno, at lagi po natin tatandaan, ang may alam sa batas ay may kapangyarihan. So hanggang dito na lamang po. Muli nyo po kaming abangan bukas sa Usapang Batas. Oras 8:53. That time check was brought to you by